Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2066, Nagising. Ang lahat sa Holy City ay pinag-uusapan ng tungkol sa Pei Clan. Ang Pei Clan ay isang sinaunang Holy Clan at isang emperador lamang ang pumapatay ng napakarami sa kanilang mga tao. Ang ganitong bagay ay hindi kailanman nangyari sa Holy City. Malamang na kinasusuklaman sila ng mamamatay tao. Nagtataka ang lahat kung sino ang pumatay. Kasabay nito, inatasan din ng Pei Clan ang lahat ng kanilang Great Emperor upang protektahan ang kanilang mga emperador. Hindi lang nila sila pinrotektahan ng kanilang makajos na kamalayan, ngunit personal. Kahit na gumawa ng gayong mga aksyon, ang ilang mga tao ay napatay pa rin ng cultivator ng espada na iyon. Sa bawat oras na lumitaw ang espada, wala silang oras upang makatakas. May mga ibang tao ding misteryosong nawala. Ang Pei Clan ay abala araw-araw sa paghahanap ng mamamatay tao. Sa wakas ay lumabas si Pei Donglei sa Great Imperial Palace. Desidido siya, kailangan niyang patayin ang asasin na ito na walang lakas ng loob na magpakita ng mukha. Pero walang nangyari. May iba pang nangyari sa araw na iyon, gayunpaman, na nagpamangha muli sa buong lungsod. 25 emperador ng Ji-clan ang pinatay ng iisang tao. Ang Ji-clan at ang Pei Clan ay dumaranas ng parehong kalamidad. Pagkatapos ng kamatayan ni Ji Chang, ang Ji-clan ay napahiya, at ngayon ay mas malala pa. Sa sandaling iyon, galit na galit ang Ji-clan. Nagpasya silang makipagkita sa Pei Clan, gusto nilang ipaghiganti ang kanilang mga tao. Ang mamamatay tao ay isang assassin ngunit siya ay napakalakas. Kaya niyang patayin ang mga Great Emperor. Itinuro ng lahat si Lin Fang. Ang Ji-clan at ang Pei Clan ay parehong nasaktan kay Lin Fang. Lahat ng tao sa Holy City ay namangha nang malaman nila na ang Pei Clan at ang Ji-clan ay gustong magsanib para patayin si Lin Fang. Ganoon ba kalakas si Lin Fang? Kinasusuklaman sila ni Lin Fang. Matapos mapatay ang napakarami sa kanilang mga tao, tumigil sandali si Lin Fang, alam niyang kung makatagpo siya ng ilang miyembro ng Pei Clan o Ji-clan, sila ay walang awa. Hindi nila siya papatayin, ngunit mapilayan man lang nila ang kanyang paglilinang. Si Lin Fang ay nagsasalita tungkol sa paglilinang kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa Tiantay nang siya ay nilinis ng lakas ng Devamara Kalpa sa ika-6 na pagkakataon. 2 beses ding naligo si Lin Fang sa Demon Pond. Ang kanyang pisikal na lakas ay higit pa sa kanyang paglilinang ngayon. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang kanyang limitasyon sa pisikal na lakas, ngunit alam niya na kaya niyang durugan ang mga Great Emperor sa isang suntok. Lalo siyang nagiging brutal, at nang gamitin niya ang kanyang katawan ng Devamara at ang kanyang lakas ng Devamara Kalpa, mas sumabog ang kanyang mga pag-atake. Nang ang lahat ay nag-iisip na si Lin Fang ay hindi na maglalakas loob na magpakita, 3 Great Emperor, 2 mula sa Ji-clan at 1 mula sa Pei Clan, ang napatay. Maraming tao ang namangha. Kahit na sila ay mga ordinaryong Great Emperor, maaaring patayin sila ni Lin Fang na parang mga insekto, na hindi kapani-paniwala. Kahit na hindi naiintindihan ng ilang Great Emperor ang daw, napakalakas pa rin nila, ngunit madali pa rin silang patayin ni Lin Fang. Ang mga Great Emperor ay tila mahina kumpara kay Lin Fang. O si Lin Fang ba ay napakalakas? Nagtataka ang ilang tao kung si Lin Fang lang ang mamamatay tao. Ang Ji-clan at ang Pei Clan ay hindi na nakatiis, si Lin Fang ay nakapatay ng napakaraming tao. Maraming tao sa lungsod ang kumbinsido na hindi siya kumikilos ng mag-isa, o hindi niya kayang pumatay ng mga tao sa parehong mga teritoryo ng Pei Clan at ng Ji-clan. Siguradong sinuportahan siya ng Champion University. Ang Ji-clan at ang Pei Clan ay nagsimulang pumunta sa iba pang ancient holy clans para kumbansihin silang tulungan silang mahanap at patayin si Lin Fang. Gayunpaman, tumanggi ang Yuwen Clan at Ying Clan. Hindi sila tanga, at ayaw nilang masaktan si Lin Fang. Nakatingin lang sila sa gilid. Sa parehong antas ng paglilinang, bukod kay Chu Chun-kyu, walang sino man ang maaaring hamanin si Lin Fang. At kung sino mang mas malakas ang umatake kay Lin Fang, magagalit si Shi Julaoxian at Champion University. Lahat ay nagtataka kung sino ang mas malakas sa pagitan nina Lin Fang at Chu Chun-kyu. Gusto talaga nilang makita silang lumaban. Ang Ji-clan at ang Pei Clan ay nagpadala ng maraming malalakas na cultivator upang palibutan ang Champion University, tulad ng huling pagkakataon na pinalibutan ng 4 na ancient holy clans ang Champion University. Gayunpaman, ang 2 ancient holy clans ay hindi gaanong malakas kaysa sa 4. 4 na Saint Emperors ang muling nagpakita, humihingi ng paliwanag mula sa Champion University. Bastos talaga yung mga yon. Nakapagtataka, naglakas loob silang kumilos ng walang ingat sa Champion University. Sana mabigyan natin sila ng magandang leksyon. Kawawang ancient holy clans, pinatay ni Lin Fang ang napakaraming tao nila, ito ay isang trahedya para sa kanila. Makakaasa lang sila sa mga Saint Emperors. Nang makita ng mga miyembro ng Champion University ang mga taong iyon, hindi na sila katulad ng dati. Nakita lang nilang kitawa-tawa ang mga taong ito. Itinulak sila ni Lin Fang sa kanilang mga limitasyon. May lumitaw sa universidad. Nang makita siya ng karamihan, sila ay namangha. May isang higanti, mukha siyang sinaunang cultivator. Nang makita ng 4 na Saint Emperors ang higanti, sila ay namangha. Isang Saint Emperor. Ayon sa mga alamat, kayang kontrolin ni Lin Fang ang isang Saint Emperor. Naisip nila ang eksena pabalik sa Chitian Holy Town.
Nagtataka lang sila kung bakit hindi niya ginamit ang Saint Emperor sa pangalawang pagkakataon noong bumalik ang Snow Clan. Gayunpaman, ngayon, nandoon siya sa harap nila. Ang puso ng mga Pei at G clansmen ay tumibok ng malakas. Kung ang Saint Emperor ay pumunta sa kanilang mga angkan, ang kahihinatnan ay magiging trahedya. Lumakad ang higanti palapit sa kanila, naglalakihang bakas ng paang lumitaw sa likuran niya. Inilabas ng apat na Saint Emperor ang Chi, naghahanda na tumakas sakaling magkaroon ng panganib. Ginawa ng Saint Emperor ang kanilang mga kaluluwa na nanginginig. Nakakatuwa bang magpadala ng mga Saint Emperor sa lahat ng oras? Malamig at hiwalay na tanong ng higanti. Ang apat na Saint Emperors ay nanginginig ng magtanong ang isa, ikaw ba si Lin Fang o isang Saint Emperor? Isang beses lang kitang babalaan. Kung gagawin mo ulit ito, pupunta ako sa Pei Clan at G Clan at papatayin ko lahat. Hindi magdadalawang isip si Qin Shan the Saint. Malamig na sabi ni Qin Shan. Ang mga tao ay nanginginig, Saint Qin Shan. Si Lin Fang ba o si Qin Shan? Asar. Agad na umalis ang apat na Saint Emperors nang walang sinasabi. Masyado silang natakot para magkaroon ng anumang pagtutol. Ang G Clan at ang Pei Clan ay nasa panganib, alam ng lahat. Nai-imagine nila ang pakiramdam ng dalawang angkan. Ang kanilang mga matatanda ay hindi makalaban, at ang kanilang mga kabataan ay patuloy na pinapatay. Tumalikod ang Saint Emperor at naglakad pabalik. Hindi gagamitin ni Lin Fang ang katawan ng Saint Emperor para pumatay ng mga tao. Kahit na medyo naka-recover si Qin Shan, kung lumaban siya ng sobra sa kanyang katawan, maaaring mamatay ang Saint Emperor. Gayunpaman, ang pagkontrol sa kanyang katawan sa paglalakad ay hindi isang problema. Ang Pei Clan at ang G Clan ay maaari lamang magpadala ng mga cultivator upang labanan si Lin Fang at opisyal na hamanin siya. Hinamon ni Pei Donglei si Lin Fang sa isang labanan sa Pathfinder Battle Stage. Sa mundo ng paglilinang, ang isang Great Emperor na humahamon sa isang emperador ay isang tunay na kahihiyan, ngunit sila ay walang kahihiyan. Ngunit ang G Clan at ang Pei Clan ay walang pagpipilian, dahil walang sinumang mas mababa sa Great Emperor ang makakalaban kay Lin Fang. Hindi pinansin ni Lin Fang ang hamon ni Pei Donglei, wala itong halaga sa kanya. Nagsisimula pa lang siyang maghiganti. Sa kanyang mundo ng espiritu, si Lin Fang ay nakahiga sa lupa, pinagmamasdan ng natutulog na dilag at nakangiti. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha nito, malumanay na sinabi. Tang Yuyu, hindi pa ako Saint Emperor, pero sisirain ko ang G Clan pagdating ko doon. Sa tuwing pinapatay ni Lin Fang ang isang miyembro ng G Clan, naiisip niya ang Saint Emperor na umatake kay Tang Yuyu. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili, kailangan niyang ipagkasundo ang puot na iyon. Alam ko, dati hindi kita pinapansin. Naramdaman mo kaya pinrotektahan mo ako ng palihim. Itinaya mo ang iyong buhay para iligtas ako. Pag nagising ka, hihingi ako ng tawad. Palagi kang nasa puso ko, sabi ni Lin Fang, nakangiti at hinahaplos siya. Sa sandaling iyon, ginalaw niya ang kanyang kamay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2067, isang espada mula sa langit. Hindi napansin ni Lin Fang na ginalaw niya ang ilang daliri, ngunit biglang lumabas si Qi mula sa kanyang katawan. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Tang Yuyu. Tumiti si Lin Fang at sinabi. Tang Yuyu, narinig mo ako, tama. Bilisan mo at gumising ka. Magkasama tayong pupunta sa Holy Spirit Dynasty. Pupuntahan natin ang anak natin. Nagtataka ako kung kumusta si Qiyongsheng. Parents niya kami, dapat namin siyang alagaan, dapat almost 2 years old na siya. Nang marinig mo si Lin Fang, mas naging malakas ang kanyang chi. Muli niyang ginalaw ang kanyang kamay. Napansin ito ni Lin Fang sa pagkakataong ito. Majay gising na siya. Tunay na masaya si Lin Fang. Ang gamot na ibinigay ng tribo sa kanila ay hindi kapanipaniwala. Na-recover na rin sa wakas ang kanyang mga organo. Hinawakan ni Lin Fang ang kanyang kamay at ngumiti. Tang Yuyu, huminto ka sa pagtulog, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang kanyang chi ay umabot sa limitasyon nito at bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Napakaganda niya. Tumingin siya sa kanya at pumikit, ang cute. Tang Yuyu. Tuwang-tuwa si Lin Fang, tumalon siya sa kanyang mga bisig at hinalikan siya sa labi. Nahihiyang kumislap ang mga mata ni Tang Yuyu. Lin Fang, ikaw. Si Tang Yuyu ay mukhang mahiyain at cute, sabay-sabay. Tumawa si Lin Fang at sinabing, mahihiya ka pa rin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nang marinig niya ito, lalo siyang namula at nagpout. Hindi siya naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Iniiwasan mo pa nga ang mga mata ko, tumisi si Lin Fang. Sa sobrang tuwa niya ay mas hinigpitan pa niya ang yakap nito. Ibinaba niya ang ulo at muling hinalikan sa labi. Sinubukan niyang umiwas. Mayroon kaming isang sanggol, at kumikilos katulad ng isa, sabi ni Lin Fang, tumatawa at hinalikan siya ng paulit-ulit. Si Tang Yuyu ay walang magawa. Si Lin Fang ay napaka-extrovert sa oras na ito. Tila nakalimutan ni Tang Yuyu na mas malakas siya kaysa kay Lin Fang. Gayunpaman, nang yakapin siya nito, nakaramdam siya ng kawalan ng lakas. Sa wakas, tumigil siya sa paghalik sa kanya at tumingin sa kanya. Sinabi niya, ano ang sinasabi mo pagkagising ko? Umiling si Lin Fang at ngumiti. May nasabi ba ako? Ikaw. Sabi mo may gusto kang sabihin sa akin. Sabi ni Tang Yuyu. Nangako siya. Sige, hindi mahalaga.
Haha. Sabi ni Lin Feng, tumawa ng malakas. Nilagay niya ang mga kamay niya sa ilalim ng damit niya, mas lalo siyang nahihiya. Bastos ka. Sabi ni Tang Yuyu. Ngayon mo lang nalaman yan. Sabi ni Lin Feng. Huwo. Pagkaraan ng mahabang panahon, wala nang mga tunog na kumalat sa hangin. Tang Yuyu ay nakahiga sa kanyang mga bisig. Mukha siyang bulaklak at may malaking ngiti sa labi. Rita Yuyu, puntahan natin ang mga magulang ko. Tumiti si Lin Feng. Mukhang hindi pa rin komportable si Tang Yuyu. Sige. Sabi ni Tang Yuyu na kinakabahan na tumatango. Kinuha ni Lin Feng si Tang Yuyu para makilala sina Lin Hai at Yu Minghe. Kilala nila si Tang Yuyu. Nakita pa nila itong natutulog. Masaya silang nagising na siya. Ina, ama, sabi ni Tang Yuyu. Kahit nahihiya siya, kailangan niyang pigilan ang sarili. At pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Sige, nag-alala si Little Lin Feng para sa iyo, at sa wakas, nagising ka na. Kapag ibinalik ni Little Lin Feng si Meng Qing, mag-oorganisa kami ng isang malaking seremonya, kasama rin si Wu Shang. Nakangiting wika ni Yu Minghe. Dumating din si Qiu Yuzin at sinabi kay Tang Yuyu. Sister Yuyu, sa wakas nagising ka na. Sister Yuzin. Malumanay na sabi ni Tang Yuyu. Napangiti si Qiu Yuzin at sinabing, Sister Yuyu, kilala mo ako. Oo, pinapansin ko kayong lahat. Tumiti si Tang Yuyu. Nang makita ni Lin Feng na nagkakasundo sila, masaya siya. Kinailangan pa rin niyang magsanay ng husto para maibalik sina Meng Qing at Xinye. Siguradong pupunta siya sa Snow Clan. Nagtagal si Lin Feng sa kanyang mundo ng espiritu. Binigyan niya si Tang Yuyu ng maraming makapangyarihang spell, skill, at teknik. Ilang oras din siyang kasama nito, na pinapakalma ang kanyang kasalanan. Siya ay napakalakas, kaya sa Celestial Evolution Holy Scriptures at ilang iba pang mga kasanayan at diskarte, siya ay naging mas nakakatakot. Araw-araw, ilang miyembro ng Pei Clan at ng Ji Clan ang gustong lumaban kay Lin Feng. Sinusubukan ni Pei Donglei na pukawin si Lin Feng, sinabi niyang madali niyang mapatay si Lin Feng. Pinagtatawanan nila siya, nakakagulat lang daw siya ng mga tao. Talagang kinakabahan sila tungkol kay Lin Feng. Napatay niya ang napakarami sa kanilang mga emperador at mga Great Emperor. Gayunpaman, kung nakita nila kung gaano kasaya si Lin Feng sa mga araw na ito, mas galit sila. Lin Feng, kailan tayo pupunta sa Chitian Holy Town? Tanong ni Tang Yuyu. Gusto niyang makita ang kanyang sanggol, si Lin Qiongsheng. Halos 2 taong gulang na siya ngayon. Relax ka lang, papatayin natin ang mga Ji Clan at ang Pei Clan, iyong 2 clans na umatake sa iyo noong araw na iyon. Pagkatapos nito, babalik tayo sa Chitian Holy Town. May mga nangyayari pa rin sa mga labi ng kasaysayan. At kailangan ko ring ayusin ang mga account sa TNC Dynasty at sa Ancient Jade Dynasty. Sabi ni Lin Feng. Nagalit siya sa Ji Clan at Pei Clan, ngunit dahil hindi niya kayang sirain ang mga ito, maaari niyang ipagpatuloy ang pagpatay sa mga taong maaari niyang patayin. Sige. Sumang-ayon si Tang Yuyu. Tang Yuyu, ano ang mangyayari kung babalik ka sa Holy Spirit Dynasty? Tanong ni Lin Feng. Hindi siya makaalis sa Holy Spirit Dynasty, kaya naman umarte siya na parang hindi niya kaya. Iniligtas ng dinastiyang Holy Spirit ang kanyang buhay at ginawa siyang kung ano siya. Lin Feng, ano sa tingin mo? Tanong ni Tang Yuyu. Maaari nating ihatid ang natural Holy Spirit na makajos na kasanayan sa Holy Emperor, gayon din sa ilang sinaunang Holy Scripture. Maaari nilang palakihin si Qiongsheng, sa ganoong paraan, sila ay makaramdam ng pasasalamat. Sige, ayos lang, malumanay na sabi ni Tang Yuyu. Iniwan nila ang mundo ng espiritu ni Lin Feng, pagdating sa Tiantai. Ang Tiantai ay kasing laki na ng isang sekta, ang lahat ay abala sa paggawa ng mga bagay-bagay. Pagsasanay sa paglilinang, paglalakbay, at iba pa, kaya hindi nag-alala si Lin Feng. Tungkol sa pagiging champion, hindi gaanong interesado si Lin Feng. Tulad ni Chu Chunqiu, hindi siya naging champion, isa itong walang kwentang titulo. Si Pei Donglei ay lumitaw sa yugto ng Pathfinder araw-araw. Gusto niyang patayin si Lin Feng. May mga taong dumarating araw-araw at nakikita siya sa bawat oras. Ngunit lumipas ang oras at naunawaan ng mga tao na hindi darating si Lin Feng. Ang Ji Clan at ang Pei Donglei ay hindi nang ahas na tambangan si Lin Feng, kaya hindi na niya kailangang tumugon sa mga panunukso ni Pei Donglei. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, medyo nagulat si Pei Donglei. Sa di kalayuan, lumitaw ang mga ulap at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Sword energies. Kumislap ang mga mata ni Pei Donglei. Lumitaw ang lilang chi sa paligid niya. Dahan-dahan siyang umangat sa hangin. Nandito ba siya? Maraming tao ang nakadama ng nakakatakot na layunin ng sword, at pareho silang namangha at nag-iingat. Isang espada ang papalapit sa plaza. Ito ay naging isang light beam at lumipat patungo sa Pei Donglei. Sa wakas, dumating ka, sabi ni Pei Donglei. Lumitaw si Lightning Chi patungo sa napakalaking espada. Gayunpaman, winasak ng dambuhalang espada ang kidlat na chi at nagpatuloy sa paggalaw patungo sa Pei Donglei. Malamig na ungol ni Pei Donglei. Humihip ang hangin habang umaalingaw ang kanyang purple chi. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang dambuhalang lilang kamay sa langit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2068.
Ang espiritu ni Lin Qiongsheng ang dambuhalang espada ay nanginginig ng malakas habang ito ay bumangga sa dambuhalang kamay. Ang mga lilang enerhiya ay sumabog, ang bakal ay humagulgol at tumili. Marahas na nanginginig ang dambuhalang lilang kamay ni Pei Donglei. Ang kanyang lakas ng kidlat ay naging 8,000 matalas na talam at lumipat patungo sa napakalaking espada. Anong nakakatakot na pag-atake, 8,000 lilang kidlat, bawat isa ay kasing talas ng mga talam. Ang pag-ataking iyon ay dapat pumatay sa sinumang mataas na antas na emperador. Naisip ng nagtataka na karamihan. Galit na galit si Pei Donglei. Alam niya kung sino ang kanyang kaaway nang makita niya ang espada. Noong si Pei Donglei ay nasa tuktok ng Huangqi layer, siya ang pangatlo sa listahan ng rangkang. Kahit na hindi ito kasing galing ni Lin Feng, isa na siyang Great Emperor ngayon, kaya dapat ay mas malakas pa rin siya kaysa kay Lin Feng. Paano siya mawawala? Nagtataka ang mga nanonood. Ang kanyang 8,000 kulog ay umalangaw sa kalangitan, mga talam ng buhay na kidlat. Ang dambuhalang espada ay mukhang hindi masisira at hindi mapigilan, at naglalaman ng isang kilalang lakas na sumisipsip ng puwersa ng lupa at langit. Walang makakapigil dito. Mamatay. Malakas na sigaw ni Pei Donglei. Ang kanyang 8,000 sinulid ng Purple Chi ay namuo at lumipat patungo sa napakalaking espada. Nabasag ang kulog, at yumanig ang lahat ng sumabog ang punto ng banggaan. Ang dambuhalang espada sa wakas ay tumigil sa pagsulong. Naglabas si Pei Donglei ng mas maraming kidlat na enerhiya, habang siya ay naging isang napakalaking figure at bumaril patungo kay Lin Feng. Gayunpaman, sa parehong oras, isang itim na balabal ang kumikislap at naging 3,000 ilusyon. Naramdaman ni Pei Donglei ang pag-atake ng milyon-milyong tao sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding pressure. Naninigas ang mukha ni Pei Donglei. Tumingon-lingon ang dambuhalang lalaki sa paligid. Hindi si Lin Feng iyon, babae iyon. Asar. Malakas na sigaw ni Pei Donglei. Ang mga naglalakihang lilang kamay ay bumakas sa kanyang paligid. Gayunpaman, lahat sila ay sumabog. Isang kamay ang bumangga sa kanyang napakalaking lalaki at ito ay sumabog, na napilitang muling lumitaw si Pei Donglei habang siya ay itinapon pabalik. Gayunpaman, pinalibutan siya ng mga ilusyon at sinuntok siya. Namutla ang kanyang mukha. Nang makita iyon ng malalakas na cultivator ng Pei Clan, nagbago ang kanilang mga mukha. Pinalibutan ng kanilang mga Saint Emperors ang Champion University at pagkatapos ay bumalik. Simula noon, hindi na nagpakita muli ang kanilang mga Saint Emperors. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang China umaatake kay Pei Donglei ay ang Chinang Saint Emperor. Hindi. May narinig ang crowd na sumisigaw. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa di kalayuan. Ang 3,000 mga ilusyon ay nag-condense, at si Pei Donglei ay nawala. Patay na siya. Namutla ang mukha ng mga miyembro ng Pei Clan. Nakatitig sila sa babae at kay Lin Feng. Galit siyang sumigaw. Lin Feng, gusto ni Pei Donglei ng patas na laban sa iyo at nagplano ka laban sa kanya, bastos. Nakakatuwa talaga ang Pei Clan. Sagot ni Lin Feng, sumulyap sa mga taong iyon. Nakakatuwa. Ang isang Great Emperor na nakikipaglaban sa isang emperador ay isang patas na laban. Sinubukan akong patayin ng isang Saint Emperor, ayos lang din iyon para sa Pei Clan. Ang mga emperador ng Pei Clan ay hindi man lang ng ahas na lumabas. Dumating ang mga Saint Emperors para hanapin ako, iyon ang iyong konsepto ng pagiging patas. Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Tumayo siya at ngumiti kay Tang Yuyu. Kapag naging Saint Emperor ako, pupunta ako sa Pei Clan at pag-uusapan natin ang pagiging patas. Umalangaw ang boses niya sa malayo. Naunawaan ng karamihan na gustong sirain ni Lin Feng ang Pei Clan at ang Ji Clan. Hindi siya naglalaro. Pagka makatarungan, ang Pei Clan ay nagpadala ng mga Saint Emperors upang palibutan ang Champion University, at ngayon ang mga emperador ng Pei Clan ay hindi na ng ahas na lumabas pa. Ang kanilang mga salita ay kitawa-tawa. Si Pei Donglei ay pinatay. Ang Pei Clan ay nahihiya. Pinapatay ng isang mataas na antas na emperador ang lahat ng pinakamatalinong cultivator ng Pei Clan. Ito ay isang trahedya para sa Pei Clan. Masyadong bihira ang mga taong tulad ni Pei Donglei. Naapektuhan din ang Great Imperial Palace. Si Pei Donglei ay miyembro ng Great Imperial Palace, ngunit hindi inisip ni Lin Feng ang tungkol sa Great Imperial Palace. Wala siyang pakialam sa kanila at sa listahan nila. Gayunpaman, hindi man lang inisip ni Lin Feng ang Great Imperial Palace, ang Pei Clan lang ang inisip niya. Ang Pei Clan at ang Ji Clan ay magsisisi sa pagtawid sa kanya. Tang Yuyu, muntik ka nang mapatay. Si Meng Qing ay kinuha. Walang makakaisip kung ano ang naramdaman ni Lin Feng. Hindi niya makakalimutan na pinalibutan siya ng mga ito para patayin siya, kasama na ang Snow Clan. 3 Great Emperor at 20 Emperador ng Ji Clan ang bumagsak, at 2 Great Emperor at 7 Emperador ng Pei Clan ang bumagsak sa isang araw. Matagal nang pinlano ni Lin Feng ang massacre na ito. Muling nagalit ang Pei Clan at ang Ji Clan. Nagtago lang ulit si Lin Feng. Kasabay nito, ang Champion University ay tumigil sa pag-recruit ng mga tao mula sa Pei Clan at Ji Clan. Kung ang Ji Clan at ang Pei Clan ay mangangahas na salakayin ng isang estudyante ng Champion University, personal silang parurusahan ng mga ninuno. Ang Holy City ay namangha, habang ang Ji Clan at ang Pei Clan ay nanatiling tahimik. Sila ay ancient holy clans, ito ay nagbubuhos ng asin sa kanilang mga sugat.
Inihayag ng Champion University sa publiko na hindi na sila magre-recruit ng mga estudyante mula sa G-Clan at Pei-Clan, nakakahiya. Naunawaan ng mga tao ng Holy City na ang Champion University ay nasa panig ni Lin Feng, at ang dalawang angkan ay maaaring mawala pa sa Holy City balang araw kung si Lin Feng ay naging napakalakas. Ang G-Clan at ang Pei-Clan ay magkasamang pinahiya ng Champion University at Lin Feng. Ano kayang gagawin nila? At paano kung si Lin Feng ay naging napakalakas? Mawawasak sila. Gayunpaman, walang pakialam si Lin Feng sa lahat ng haka-haka na iyon. Pagkaalis niya, pinuntahan niya ang mga ninuno, at nag-usap sila tungkol sa ilang bagay na walang nakakaalam. Sa holy country ng Chitian, kahit na hindi gaanong buhay ang kapaligiran, mayroon pa ring ilang malalakas na cultivator na interesado sa mga labi ng kasaysayan. Nagtataka pa rin ang mga tao kung sino ang mga nakakadena na cultivator sa mga labi ng kasaysayan. Bumalik si Lin Feng sa Holy Spirit Dynasty. Nang makita nila si Lin Feng at Tang Yuyu na nakabalik ng ligtas at maayos, nagulat ang dynasty. Si Lin Feng ang ama ng isa sa kanilang mga magiging Holy Emperor, at si Tang Yuyu ay isa ring mahalagang tao sa kanila. Si Lin Feng ay nakayuko sa isang patio. Sa harap niya ay isang cute na bata. 2 taong gulang siya, at patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng maliit na robe. Tumingin siya kay Lin Feng at pagkatapos ay sa Holy Emperor. Qiyong Sheng, hindi mo ba gustong makita ang iyong mga magulang? Nasa harap mo sila ngayon. Nakangiting wika ng Holy Emperor. Lumapit ang batang lalaki kay Lin Feng, itinuro siya ng kanyang maliit na daliri, at nagtanong. Ikaw ang aking ama. Oo, tumiti si Lin Feng. Nako, kung tatay kita, minana ko siguro ang espiritu mo. Ipakita mo sa akin ang iyong espiritu. Sabi ng maliit na bata, mukhang nag-iisip. Ha? Medyo nagulat si Lin Feng at ngumiti. Ipakita mo muna sa akin ang iyong espiritu, at ipapakita ko sa iyo ang akin. Sige. Sabi ng maliit na bata. Isang walang katapusang bilang ng maliliit na dragon ang lumitaw sa likuran niya. Nang makita iyon ni Lin Feng, nagulat siya. Si Qiyong Sheng ay isa ng Tian level cultivator. Nagising na ang kanyang espiritu. Si Lin Feng ay pinagpapawisan ng malamig. Nahihiya pa siyang ipakita ang kanyang espiritu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2069, isang labanan sa Jutian Mountain. Inilabas ko ang aking espiritu, ipakita sa akin ang iyo. Tanong ng maliit na bata. Napakaseryoso ng itsura niya. Sige, ipapakita ko sa iyo. Tumiti si Lin Feng. Isang dambuhalang dragon na may 9 na ulo ang lumitaw sa kanyang likuran. Nang makita iyon ni Tang Yuyu, ngumiti siya ng malawak. Tumiti ang maliit na bata at sinabi, Ama, ang iyong espiritu ay kapareho ng sa akin. Ngunit bakit mayroon akong isang buong grupo ng mga dragon, at ikaw ay wala? Ha? Umiling si Lin Feng at ngumiti. Malamang mas talentado ka kaysa sa akin. Naalala ni Lin Feng ang kanyang espiritu, at ang sanggol na lalaki ay humajijak at naalala rin ang kanyang espiritu. Tumingin siya sa kanyang ina at sinabi, Siguro iba ang diwa ko dahil sa aking ina. Qiyong Sheng. Sabi ni Tang Yuyu, niyakap ang bata. Si Lin Qiyong Sheng ay mukhang curious at sinabi, Ina, naman ako pareho ang iyong espiritu, magiging malakas ba ako? Oo, ikaw ang magiging pinakamalakas. Tang Yung ngumiti ka, sinabi sa akin ng Holy Emperor na ako ay magiging isang malakas na tagapagsaka ng Holy Spirit Dynasty. Tama siya, magiging Holy Emperor ka. Sabi ni Tang Yuyu, hinahaplos ang kanyang ulo. Sige, magiging Holy Emperor ng Holy Spirit Dynasty. Sabi ng maliit na bata. Masaya silang nagkukwentuhan. Masaya ang batang lalaki na sa wakas ay nakilala ang kanyang ama. Gusto niyang matuto ng mga spelong mula sa kanyang ama, ngunit pinalihis ni Lin Feng ang mga kahilingan. Ang dinastiya ay marunong magpalaki ng mga anak. Mabilis silang nakakuha ng kapangyarihan, ngunit napapanatili nila ang puso ng isang bagong panganak. Nagsagawa sila ng dalisay na paglilinang. Ginawa ng Holy Spirit Dynasty ang lahat ng kanilang makakaya para palakihin si Lin Qiyongsheng. Matututuhan niya ang pinakamalakas na spell ng Holy Spirit Dynasty. Pagkatapos makapasok sa Huangqi Layer, makakakuha siya ng makapangyarihang sinaunang Holy Scripture. Hindi nagmadali si Lin Feng na magpadala ng mga spell, skill, at teknik kay Lin Qiyongsheng. Siya ay may isang nakakatakot na espiritu, at sa hinaharap, ito ay magsasama sa kanyang dugo. Matututo siya ng mga cosmic energies, at pagkatapos ay magiging katulad siya ni Chu Chunqiu, magagawang pag-aralan ang Sky-Absorbing Scriptures at ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Ang mga sinaunang Holy Clans ay nagpalaki ng mga bata sa parehong paraan. Maraming mga henyo ang nagsimula lamang na magsanay ng tunay na pagtatanim pagkatapos na makapasok sa Huangqi Layer, nang magsimula silang maglakbay at makipaglaban. Alam din ng maraming henyo ang mga lihim na kasanayan at pamamaraan, at itinago ang kanilang katayuan sa lipunan kapag naglalakbay. Huminto sila sa pagiging inkognito pagkatapos maging mga Great Emperor. Siyempre, hindi yun magagawa ng mga tunay na hindi kapani-paniwalang mga henyo dahil kailangan nilang makipaglaban ng husto upang maging isang Great Emperor, at kung sila ay hindi kapani-paniwala, napansin sila ng lahat. Si Lin Feng ay napakatalino, ngunit isa pa rin siyang mataas na antas na emperador.
Nagsimula siyang mag-practice ng cultivation noong siya ay 15 taong gulang, hindi siya naging kasing swerte ng mga henyong ito. Noon pa man ay umaasa lamang siya sa sarili niya. Ilang araw na kasama ni Linfang ang sanggol, pagkatapos ay pumunta siya sa Holy Emperor at ipinadala sa kanya ang Holy Spirit Natural Godly Skill. Siyempre, ito ay hindi gaanong perpekto kaysa noong ipinadala sila ng isang Saint Emperor sa mga tao. Kailangan nilang umasa sa kanilang sarili para pag-aralan ito. Binigyan din siya ni Linfang ng ilang makapangyarihang kasulatan. Kahit na ang Holy Spirit Dynasty ay umiral ng napakatagal na panahon at hindi nagkukulang sa mga sinaunang kasulatan, nakakuha si Linfang ng ilang mahusay. Masyado siyang marami, kaya ipinadala niya ang mga walang kwentang iyon sa Holy Emperor. Siyempre, hindi makakalimutan ni Linfang na tinulungan siya ng Holy Emperor. Hindi lang siya dumating para kay Qiongsheng. Maswerte si Linfang. Sinabi sa kanya ng Holy Emperor ang ilang magandang balita. 3 araw mula ngayon, ang Holy Jade Princess ng Ancient Jade Dynasty ay lalaban sa isang mahuhusay na babae. Maraming tao ang gustong manood. Ang Holy Jade Princess at ang kanyang kalaban ay parehong hindi kapanipaniwala. Alam ni Linfang na ang Holy Jade Princess ay napakalakas. Mayroon siyang ilang mahiwagang diskarte, at alam din ng ilang hindi kapanipaniwalang mga diskarte at spelling ng ilusyon. Sa 8 henyo na nakapaligid sa kanila, ang Holy Jade Princess, Ji Chang at Suo Qing ang pinakamalakas. Sa pagkakataong ito, gusto ng Holy Jade Princess na labanan ang babaeng iyon dahil gusto nilang subukan at makapasok sa Di Chi layer. Walang pakialam si Linfang. Napatay niya si Ji Chang kahit nakalusot siya sa layer ng Di Chi. Kahit na ang Holy Jade Princess ay mas malakas kaysa kay Ji Chang noon, pagkatapos na masira ang Di Chi layer, siya ay naging mas malakas kaysa sa kanya. Alam ni Linfang na magkakaroon ng maraming malalakas na cultivator sa labanan, kabilang ang maraming malalakas na cultivator mula sa Ancient Jade Dynasty. Kung pumatay siya ng Celestial Girl, hindi siya patatawarin ng Ancient Jade Dynasty. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Nakipaglaro si Linfang sa kanyang anak bago tuluyang iniwan ang Holy Spirit Dynasty na mag-isa. Pumunta siya sa isang bundok na tinatawag na Jutian Mountain, kung saan napagkasunduan ng Holy Spirit Dynasty na labanan ng babae. Naunawaan ni Linfang na darating din ang ilang malalakas na cultivator ng kanyang dynasty. Alam din niya na ang mga tao mula sa Holy Spirit Dynasty ay darating. Napagdesisyonan niyang pumuntang mag-isa. Hindi alam ng maraming tao na bumalik siya sa Holy Spirit Dynasty, dahil itinago iyon ng Holy Emperor mula sa karamihan ng mga tao sa Chitian Holy Town. 1 taon nang nawala si Linfang, at ayaw ng Holy Emperor na may mangyari sa kanya. Katulad sa Holy City, maraming tao sa Chitian Holy Town ang nag-isip na patay pa rin si Linfang. May 2 peak talaga sa Jutian Mountain, magkaharap. Isang magandang babae ang nakatayo sa bawat taluktok. Pareho silang celestial at pambihira. Isa sa kanila ay ang Holy Jade Princess. Ang isa naman ay isang magandang babae mula sa Goblin Spirit University. Ang pangalawang babae ay may tunay na Phoenix bloodline, at siya ang pinakamalakas na cultivator ng kanyang universidad. Siya ay mas malakas kaysa sa Crazy Bull, at isa ring champion. Nagkaroon ng 2 champions ang Goblin University. Ganoon din sana sa Champion University kung hindi namatay si Ji Chang, parehong champion sila ni Linfang. Ngunit walang pakialam si Linfang sa pagiging champion. Ang Celestial Godly University ay mayroon ding 2 champions. Chu Chunqiu at Ying Cheng. Ang ganitong bagay ay hindi nangyari sa napakatagal na panahon. Maraming malalakas na cultivator ang dumalo at nanunood sa 2 babae. Ang Holy Jade Princess at Yi Tianzhao, sino ang mas malakas? Dumating si Linfang at nakarating sa tuktok ng bundok. Maraming tao sa paligid niya. Nakatingin silang lahat sa 2 babae, walang pumapansin sa kanya. Tila lahat ay interesado sa labanang ito. Laming-galing si Linfang sa paligid, nakikita ang malalakas na cultivator sa lahat ng dako. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila inayos ang labanan sa isang yugto ng labanan, dahil walang sapat na espasyo para sa madla. Magsisimula na, sabi ng katabi ni Linfang. Nakatitig ang lahat sa 2 mandirigma, nananatiling tahimik maliban sa paghihip ng hangin. Lumakas ang hangin iyon, at nagsimulang sumipot. Ang mga damit ng Holy Jade Prinsesa ay lumipad sa kanya. Kasabay nito, isang nakakatakot na lakas ang pumuno sa hangin. Isang malarosas na ambon ang lumitaw sa paligid, na naglalaman ng isang malakas na layunin. Lumitaw ang nakakapasong mainit na apoy sa loob. Ito ang layunin ni Yi Tianzhao. Anong malakas na babae? Sabi ni Linfang. Maraming mga henyo ang maaaring mainggit sa antas ng layunin na iyon. Si Yi Tianzhao ay tumalon sa hangin, at kasabay nito, isang phoenix ang lumitaw, ang hangin ay nagsisimulang mag-apoy habang ang mga baga ay lumitaw sa kanyang paligid. Ang Holy Jade Princess at Yi Tianzhao ay tiyak na magiging Saint Emperors balang araw. Magiging simbolo sila ng kanilang henerasyon. Bulong ng isang tao. Ang 2 babaeng ito ay napakalakas, ito ay isang pambihirang bagay na makita. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2070, Wuju at Wuqi. Nagsimulang mag-away ang 2 babaeng cultivator, kumukulo ang chi sa paligid nila. Hindi kapanipaniwala ang bilis ng 2 babae. Kinokontrol ng Holy Jade Princess ang ilusyon na layunin ni Dao, at sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng kalamangan.
Gayunpaman, hindi ito nakita ng maraming tao sa ganoong paraan. Kahit na si Yi Tianzhao ay nagtatanggol, napagtanto ng karamihan na siya ay naglalabas ng isang nakakatakot na phoenix, at isang teritoryo ng phoenix ang lumitaw. Maaaring sunugin ng mga phoenix ang anumang bagay. Maging ang mga damit ng Holy Jade Princess ay nagsimulang masunog. Ang Holy Jade Princess at Yi Tianzhao ay sobrang galing. Kabilang sila sa pinakamalakas na tao ng Chitian Holy Town. Iniisip ko kung alin ang magiging pinakasikat. Pasigaw na tanong ng isa. Makikita natin. Tingnan mo, narito si Wuju. Sabi ng isang tao, na itinuro ang isang mataas na bundok. May nakasuot ng puting damit doon, mukhang confident at payapa. Siya ay nag-iisa, walang tao sa paligid niya, at pinutol ang isang kahanga-hangang figure. Wuju. Maraming tao ang kilala ni Linfeng sa Holy City, ngunit hindi sa ibang mga lungsod. Nang marinig niya ang mga ito, tila mas kahanga-hanga si Wuju kaysa kay Yi Tianzhao at sa Holy Jade Princess. May potensyal si Wuju na maging unang master ng Dark Knight region. Malamang, magsisimula na siyang maglakbay. Si Saint Emperor Wuju ay nagkaroon lamang ng isang anak. Umaasa siyang magkakaroon ng maraming anak si Wuju para mapanatiling malusog ang bloodline. Baka gusto niyang magkaroon ng anak sa isa sa dalawang babae na iyon, kaya siya pumunta rito, haka-haka ng isang malapit kay Linfeng. Gayunpaman, walang nagsabi kung gaano siya kalakas. Si Master Wu Qing ang unang prinsipe ng Dark Knight region noong mga araw, naisip ni Linfeng. Prinsipe, guro, lahat ng iyon ay magalang na mga salita. Ang mga Great Emperor at Emperador ay maaaring tawaging prinsipe o guro, tulad ni Master Mi noong mga araw. Maaari din itong mga hulugan ng kahit ano, depende ito sa rehiyon. Sa Dark Knight region, ang ibig sabihin ng pagiging First Master ay ang pagiging pinakamalakas na cultivator. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagiging isang champion. Ang mga kampiyon ay may potensyal na maging Celestial Emperors, at maaaring Saint Emperors kung hindi sila mamamatay. Ngunit sa rehiyon, isang tao lamang ang tinawag na guro. May potensyal si Wuju na palitan si Prinsipe Wu Qing at maging unang guro. At ang parehong umiral para sa mga kababaihan, mayroong isang First Lady ng Dark Knight region. Dumating si Wuju para makita ang Holy Jade Princess at Yi Tianzhao. Magiging mahigpit ang kompetisyon para kay Wuju. Si Linfeng, at ang 8 cultivator na lumaban sa kanya, ay napatay niya ang 5 sa kanila, ngunit 3 pa rin ang natitira. Bukod kay Linfeng, maaari ding maging katunggali si Chu Chunqiu. Kahit na hindi siya sikat sa Chitian Holy Town, pumunta rin siya sa Holy Way Stage. Hindi siya umupo sa Holy Imperial Throne, na nangangahulugang mas potensyal si Linfeng kaysa sa kanya. Ang mga tao ay patuloy na nag-uusap tungkol sa mga henyo ng rehiyon. Maaaring magkaroon lamang ng isang guro at isang babae sa rehiyon. Alam ng lahat ang tungkol doon sa Dark Knight region. Sa sandaling iyon, lumalakas ang labanan ng Holy Jade Princess at Yi Tianzhao. Ang mga pag-atake ng Holy Jade Princess ay lalong nakakatakot. Ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ng Dao ay mukhang totoo, pati na rin ang kanyang mga ilusyon. Ang kanyang kapangyarihan ay misteryoso. Walang pinagbago si Yi Tianzhao, patuloy na kumikislap ang kanyang phoenix. Sa wakas, lumitaw ang mga bitak, kumalat ang mga tunog ng pagsabog sa hangin, lumitaw ang isang karagatan ng apoy. Ang kapaligiran ay napuno ng mapanirang chi. Ang Holy Jade Princess at Yi Tianzhao ay muling bumagsak sa lupa at nagkatinginan. Ang kanilang chi ay patuloy na tumaas. Napakaganda niyong dalawa, bakit mag-aaway? Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nagulat ang mga tao. Nagsalita si Wuju. Siyam na silang ilusyon ang lumitaw sa isang sipol ng paggalaw, lahat ng mga silwete ni Wuju, at napakabuhay. Gama pa siya sa pagitan ng dalawang babae at ngumiti. Napakaganda ninyong dalawa, halika sa aking palasyo, maaari tayong matuto sa isa't isa, ngunit maaari rin tayong mag-chat tungkol sa buhay. Nang marinig ng karamihan si Wuju, naisip nila na siya ay napakamatapang, at walang pakialam. Wuju, gusto mong pumunta tayong dalawa sa palasyo mo? Tanong ng Holy Jade Princess, nakangiti ng malamig. Talaga. Tumanggo si Wuju. Hindi ka masyadong maswerte. Sabi ni Yi Tianzhao na malamig. Lalong uminit ang kapaligiran. Dahil nang ahas akong magsalita, wala akong pakialam. Tumiti si Wuju. Sumimangot ang karamihan. Gusto ng lalaking iyon pareho sa dalawang hindi kapanipaniwalang babae. Sa isang taon, naging mas malakas ang Holy Jade Princess. Si Yi Tianzhao ay hindi rin mahina. Salamat sa pagpunta. Sabi ng Holy Jade Princess na malamig na nakangiti. Pagkatapos, tumalon siya palayo, ang kanyang mahiwagang lakas ng Dao ay lumalabas ng mapanukso. Nagsimulang manginig ang kanyang kaluluwa. Nadagdagan ng iyong pangunawa sa deep abstruse Dao. Walang pakialam nang umiti si Wuju. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang 81 naglalakihang kamay. Lahat sila ay naglalaman ng ibang uri ng explosive power, nakamamatay, mapangwasak. Nagmukhang totoo ang deep abstruse Dao ng Holy Jade Princess. Nakakatakot ang itsura nito. Ang lakas ni Wuju ay kahanga-hanga. Pagmamasid ng mga tao. Ang kapangyarihan ng deep abstruse Dao ay hindi kapanipaniwala at mapanira. Ngunit mas malupit ang pag-atake ni Wuju, maaari nitong harangan ng deep abstruse Dao ng Jade Princess. Kaya niyang pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng invisible at intangible attacks.
Madali na niyang napatay ang mga ordinaryong emperador na may mataas na antas. Gumalaw din si Yi Tianzhao, wala siyang pakialam na makipagkamay sa Holy Jade Princess para labanan siya, sikat siya at kilala bilang isang taong napakalakas. Lalong naging mapang-api ang kapaligiran. Ang dalawang babae ay nagpakawalan ng mas nakakatakot na pag-atake. Gayunpaman, si Wu Ju ay nanatiling hindi gumagalaw tulad ng isang bundok, at ang mga napakitang kamay ay hindi nabalik. Sa wakas, ngumiti siya at sinabing, "Napakaganda mo. Huwag maging masama. Halika at maglakad sa tabi ng lawa kasama ko. Maaari tayong mag-usap tungkol sa pag-ibig." Naglabas si Wu Ju ng mas agresibong enerhiya, na nagpahirap kay Yi Tianzhao. "Dahil may dalawang magagandang babae, maaari mo akong bigyan ng isa." Sabi ng isang tao na namagitan sa sandaling iyon. Ang mga tao ay namangha. Sino pa ba ang nang-aasar sa dalawang babae? Tumalon si Lin Fang pasulong. Sumimangot ang karamihan. Sino ang lalaking ito? Si Lin Fang ay incognito. Hindi niya maipakita ang sarili, lalo na kung gusto niyang kunin ang Holy Jade Princess. Nakita ni Wu Ju at ng dalawang babae na may dumating sa kanila, si Wu Ju ang pinakanagulat. Hindi lang siya ang mapangahas na lalaki doon. Kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig sa Holy Jade Princess at Yi Tianzhao, dapat malakas ka. Tumiti si Wu Ju. Isang napakalaking kamay ang lumitaw at lumipat patungo kay Lin Fang. Lahat ng uri ng lakas ay nakapalibot sa kanya. Siyempre, tumiti pabalik si Lin Fang. Naglabas siya ng nakamamatay na cosmic energies upang kontrahin ang pag-atake ng kamay ni Wu Ju. Maraming pagsabog ang ipinakita bago tuluyang mapunit ang kamay. Ang dambuhalang pagsabog ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Isa pang halimaw ang dumating.